ko. Pukul-pukul yung mukha niyan, men. Ang init ang ulo ng gwardiya yan. Mukha. Mukha. Di ba ito? Cellphone ko ito. Ano mo ano nyo? Ano naman? Ano naman? Kung nagbibideo ko? Wala naman sinabing bawal mag-video. Bakit ba cellphone ko ito eh? Ha? Wala. Cellphone ko ito. Bakit ba? What's up guys? Welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Magre-react tayo itong guys, no, nangyari kamakailan yung sa Intramuros, no. So bago ang lahat guys, baka magulat kayo, mahaba buko guys at parang tambay at hindi mukhang security officer, security guard. Kasi guys, ako ay isa na pong retired na po ako, no? Retired na po ako sa pag-duty ng security guard. Ako ay nagbibigay lang ng mga video sa channel ko. Dalo kayo, ayan. Marami akong video dyan guys. Pindutin nyo yung playlist dyan sa ayan. Pag napindot nyo yung playlist, ayan, ayan. Security guard matters. Try nyo dalawin. Marami tayong video dyan guys, no? So, pag-usapan natin ngayon guys, gusto ko quick reaction lang to, no, sa nangyari, no. So, nakita natin yung isang gwardiya ay pinagmumura ng e-trike driver. Hindi ko alam kung anong kuwan, baka may mga policy ang Intramuros na pinagbabawal at nilalabag ng mga e-trike driver. Instead na igalang yung gwardiya, pinagmumura. At palaging, parang narinig ko pa, napasagin ko, parang ganon. So, siguro sa inis ng security guard, pinagbigyan niya. At mabuti na lang yung security guard ay alam ko may alam sa kuwan kasi binigyan ng isa, parang natupi agad eh, no? Natupi agad eh, papa. Ito na mga kasama niya, inawat agad, no? Kasi kuwan niya. Pero ako guys, kung gano'n mga sistema, no, hati natin lang to, nung mga nag-duty ako. Kunwari, aawat ako, pero hilaw yung awat ko. Oo, hilaw yung awat mo. Kasi nakakainis eh, no? Nag-duty ka, tapos pagmumurahin ka. Di ba? Yung, kuhan, hindi ba ginagalang ang trabaho ng security guard? So, nandun ka na eh. Kumbaga, pasubuan na eh. Ituloy-tuloy mo na. Yun nga sinasabi ko na kung nandun ka na sa sitwasyon na naisubo mo na yung sarili mo, ituloy-tuloy mo na. Yun yung kuhan doon. Kasi, maaring maka-risk back pa eh. Anyway, akin lang to guys, huwag nyo sundin to. Pero nung nag-duty kami, pag ganon, tinuloy-tuloy talaga namin. Makuhan ka. Kasi nakakainis eh, di ba? Yung binagmumura ka. Anyway, tapos nung masettle yung gulo, yung dinala na sa opisina, yung nagkakamera din, may nagkakamera, ito yung namin, ito yung basag yung mga, ganon. At inawat siya, sinita siya ng isang gwardiya, ay talagang nagkukuhan pa. Halata mong wala bang paggalang. Anyway, doon naman sa opisina, dapat yun ay may tinatawag na crowd control. Dapat selective person lang ang lalapit or papasok doon para, siyempre, to make sure na ang proseso ay tumaandar. But, still, dapat yung mga hindi kasali, hindi dapat pinapalapit. At may tinatawag na distance control na hanggang dyan lang kayo. Hindi na kayo piting lumapit. Kung magkamera-kamera man sila dyan, wala kang kung hindi yung halos nandun sa loob, tapos nagbibigay ng mga false information para anyway, nag-react tayo dito guys kasi para maibigay yung ating sariling tinatawag na kaalaman, no? So nakikita natin sa mga tao ngayon, talagang pinuprovoke nila yung mga gwardiya kasi nga una-una wala silang paggalang sa trabaho ng gwardiya, ng security guard. Hindi nila ginagalang talaga kasi alam nila na once na mapunta sa tinatawag na usaping legal ay ang gwardiya na ang napupunta sa alanganing sitwasyon. Pangalawa, ito nga pong mga pinagdudutihan ng gwardiya ay nag-i-implement sila ng mga rulings, but still hindi nila ini-specify kung anong dapat gawin sa mga taong nagbabiolate sa kanilang tinatawag na
rulings na pina-implement sa gwardiya. Tulad noon, nag-violate, anong dapat gawin pag mga violator ng mga rules ng company? Hindi yung bibitawan nila yung gwardiya kasi mali daw yung gwardiya, mali yung pagkakakuan. Supposed to be dapat, pag may violate ng ganito, i-hold nyo, huwag nyo paalisin, at papamultahin natin. Kuha ka ng backup, huwag nyong paalisin, huwag nyong ano't mangyari, huwag nyong paalisin, ganon. At least, magiging andap ang mga violator. Diyan kasi sa Intramuros, talagang kuwan dyan, yung tinatawag na kuwan dyan yung mga turista. Grabe din talaga managa yung iba dyan, hindi lahat, no? Hindi iba patas yung iba. Yung iba lang pero hindi naman lahat. May mga nagpumapatas din naman. Na lalo na kung mga foreigner. Hindi kahit na pumunta kami doon, grabe na pangangaka. Napaganon ako. Hiningian kami ng kuwan kasi dyan sa Intramuros, malawak kasi yan dyan. So, pagka tamad ka ng lumakad, bawal yata dun sa loob ng mga sasakyan or ano. Nagpapadya ka na or yan, e-trike ang uso ngayon dyan Hindi ko alam kung anong policy nila dyan ngayon dyan at bakit nagkaroon ng ganun. Baka sinita talaga na bawal ang e-trike, bawal pumasok. Pero dahil nga bawal-bawalan lang. Ano ibig sabihin bawal-bawalan lang? Salitang bawal lang, pero wala namang tinatawag na implementation na pagka talagang binayulate mo yung rulings namin dito ay may haharapin kang tinatawag na consequences sa mga action mo. Tulad no, nakita mo, alam ko sinita. Pero grabe yung mura ng A-trike driver, ang lulutong. Talagang yung dugo mo nun magkukulo-kulo Siyempre pinipigil mo rin, no? Tapos anong sabi nung nag-camera na siguro, kasama namin to. So ibig sabihin, kapwa niya A-trike driver, no? Para makarating kay Isko Moreno to. Ganun siya. No, kasi nung nakaraan kasi na-involve yung mga yung mga gwardiya dyan sa Intramuros doon sa underage na bata na siguro din binabastos din yung trabaho ng gwardiya at napagbigyan nga rin ulit napagbigyan yung teenager at ayun na hinarap kay Isko Moreno at naging nasama pa yung gwardiya. Hindi nyo ginawan, underage yan. Kita naman ninyo na wala kayong maximum tolerance. Sir, Isko, magwardya kasi muna kayo. Magwardya muna kasi kayo muna para maintindihan nyo kung paano binabastos yung gwardya sa trabaho. No? Kami, may mga gwardya talaga na masira ulo. Pero sa totoo lang, kadalasan mga gwardya, pinipigil talaga yung isipin mo naman, nag-i-implement ka ng bawal. Bawal to Huwag niyong payagan ganito, gaganan yung kumpanya. Pag nandyan na yung violator, nandyan yung violator. Pag malambot ka, ikaw pagalitan ng kumpanya, bakit mo binabayaran? Naranas ko yan, kasi nandun ako. Diyan ako sa trabaho na yan, no? Bakit mo masyado kang kuwan? Ganun ka, i-compare ka pa sa ibang gwardiya. Ngayon, kung i-apply mo naman yung tinatawag na talagang kamay ng rulings na doon, masasangkot ka doon sa mga ganong sitwasyon at bibitawan ka ng kumpanya. No? Hindi ka ipagtatanggol na kaya nagawa ng gwardiya namin yan kasi nga pinagmumura siya at pinagbabawalan siyang ganon, ginagawa niya pa rin. Di ba? Na-provoke yun. Kung sagot ng kumpanya ang abogado, sige, pabindimanda mo yan. Sagutin. Parang si Rapi Tulfo ba? Okay, magdemanda ka, magdemandahan tayo. Ito, mangangamba yan. Kasi bakit? Mahirap na, kuwan tayo dyan. May harapin silang hindi kuwan. Tuwang-tuwa sila kasi bakit? Sige, sapakin mo ako dito. Pag nakuwan to, babayaran sila. Di ba? Magkakapera sila. Mamimiluso po sila palagi sa trabaho ng gwardiya. No? Yun lang naman din kung gustong iparating. Kung may nanonood na mga kumpanya sa video ko, alam ko namang wala. Pero sa totoo lang, ang mga gwardiya, security guard, ay ini-implement naman ang maximum tolerance sa trabaho. Tulad noon sa investigation na dinala sa opisina. Hindi alam ng mga gwardiya kung may naka-duty ba doon, wala.
So, hindi alam kung saan siya gagalaw. Ipipigil niya yung mga tao. Bibigyan niya ng tinatawag na kuwan, huwag niyong papalapitin yung iba dyan, yung hindi kuwan. Doon lang sila banda. Walang instruction na ganun. So, hindi ka pwedeng gumalaw, ikaw, gwardiya. Kaya yung mga tao, tinan mo, ala, kamila. Tapos, sinita mo. Anong sabi? Sinitong ko to, vlogger ko. Ganon-ganon siya. Karapatan ko to. Totoo naman yun, karapatan niya. Pero hindi siya authorized na magkuha-kuha siya doon sa loob ng opisina. Kasi yun ay tinatawag na private na yun. Kuha na yun. Karapatan na rin ng kuha yun, ng opisina ng security office ng Intramuros. Which is bawal ka nang magkuha doon. Dito sa labas pwede. Kaya dapat nag-crowd control. Walang crowd control kasi walang instruction sa mga namumuno doon sa Intramuros. No? Ngayon ang tanong natin, tama ba yung ginawa ng gwardiya na sinapak niya yung A-truck driver? Well, ako sa akin case-to-case basis na yun. No? Case-to-case basis na yun. Kumbaga, pasubuan ng tawag doon. Wala nang mali, wala nang tama doon. Pinagmumura na ako at talagang nagpo-provoke na siya ng gusto. Ang pangit lang dito sa kasama niya ay inawat sila agad. Kasi kung ako yun, hindi ako aawat. Hilaw ang pag-awat ko doon. Ay, sir, wag! Pero gaganon-ganon. Ay, pre! Gaganon-ganon lang ako noon. Pag alam ko nang medyo lamog na, tsaka ngayon ako enter kasi nandun na tayo, pahamakan na tayo, pasubuan na tayo eh. Di ba? Pasubuan na tayo eh. Ika nga, taya ko na to, taya karir na to. Kasi, wala eh. Kumbaga, sumindi na yung inis mo ba? Na sa sobrang pangmamaliit na sa'yo. Di ba? Ganun yun. So, pasubuan na talaga yun. Kasi, grabe yung provocation ng A-truck driver. Ngayon, ako naman, alam ko naman na ginagawa nila yan dahil alam kong magkakapera din sila eh. Pagka ganun ko lang, may bayad kasi talaga yun eh. Magbabayad ka talaga nun. Pero hindi ko gusto na ganun na bilang security guard na ganun na lang ang pakikitungo ng ibang tao. Nagtatrabaho ng maayos yung mga gwardiya. Although hindi nga lahat sila ay may mabait o may mga siraulo ding gwardiya, pero yung bang bastusin yung trabaho mo, yun bang ay hindi ko rin alam tong si Isko Moreno ay hindi rin niya tinitimbang ng tama ang hindi rin niya tinitingnan na kasi mayroon kaming commander dati. May commander kasi kami dati na pulis. Doon ako natuto sa kanya eh. Ito na ano. So example ko lang yun sa inyo ang isang bagay ano. Nadadala yung mga ganung mga nang mamaliit sa gwardiya ba. So may isang delivery na doon sa kumpanya namin na sinita kasi hindi niya isinuot yung tinatawag na visitor's pass. Dahil sinita siya, piniluso po siya ng tao nung ba. So nagkaroon sila ng diskusyon. So nagkahamunan sila ganoon kasi nga namimiluso po yung So inaksyon niya na inambahan niya ng suntok. So ngayon pinalaki nung delivery na personnel doon sa kumpanya namin. Nagreklamo talaga siya. Tapos pinagyabang niya na sa ombudsman daw sila. Basta ganun. Basta nasa pinagyabang niya. Kaya pala malakas ang loob niya na ganunin yung gwardiya kasi nga may pinagmamalaki siya. So nung nandun na kami sa inimbestigahan ng commander namin, pinagalitan niya yung gwardiya sa harap-harapan doon sa bakit mo ginanon? Gano'n siya. Kasi yung nanay nandun, yung nanay ba nagtatrabaho. Hindi ko alam kung sa ombudsman ba nagtrabaho yung nanay, janitress pala doon. Dinadala-dala yung salitang ombudsman, basta ganun, hindi ko basta sa mga law firm eh. So talaga matatakot ka. At ikaw naman nandun, nakadikit yung ganung salita, yung ganung lalakas ang loob mo. So ngayon, nag-imbestiga na yung commander namin, pinagalitan niya yung gwardiya namin. Bakit mo kasi inaambahan yung tao? Alam mo naman nagtatrabaho tayo, maximum tolerance, gano'n siya. Sabi ng gwardiya, sir, grabe yung pinagmumura niya na ako, sir. Halos minamaliit na yung pagkatao ko. Salin! Gumanon ngayon yung commander namin. Pinagalitan niya yung tao namin. Ma'am, magkamagalala ma'am. Ginanon niya yung magkamagalala kasi ito, tatanggalin ko doon sa pwesto niya. Tinanggal lang naman doon, pero nilipat lang din sa likod. Ngayon, inimbestigahan kasi ako nandun ako eh. Isa ako sa mga officer doon eh.
inimbestigahan. So, ma'am, binabanggit ng anak mo ba to? O sige, ito, anong pangalan? Binabanggit niya na sa ganitong opisina kayo. Totoo ba? Yan, ginano ng commander namin. At sinabi, sir, doon ako nagtrabaho, isang janitress, ganun siya. Nanay niya pala parang naglilinis doon sa opisina, ganun. So, talagang kuhan yung anak niya, parang yun ang palaging pinagmamalaki. Siguro, palagi niya nagagamit yung, dinadapt niya yung opisina ba, siguro natatakot yung kadalasang mga nakakuha niya, natatakot kasi name drop niya yung mga ganong opisina. So, nai-undock na agad. So, sabi ng commander namin, sige ma'am, idinimanda niyo ba itong guardian namin? Ireklamo niyo ba ito? Kasi para, ginano niya, reklamo niyo ba itong guardian? Kasi, sige ma'am, may karapatan naman kayong gawin yun kasi pinagmumura, kinong ka mo, inanbaan ka mo ng wala sa ayos na yung guardian namin, no? Sige sir, hindi, ang tapang nung nanay. Hindi, kasi gano'n siya. Sige ma'am, karapatan nyo yan. Pero ma'am, magka-counter demanda kami ma'am ha, kasi yung anak mo ay ginamit niya yung pangalan ng ganito. Hindi, pala, bakit niya ginagamit? Yan. Pangalawa, yung company policy hindi niya sinunod. Hindi niya sinuot yung niya. Pangatlo, pinagmumura niya yung gwardiya namin. Ginanon niya. So, pwede kayo magdemanda ma'am kasi may kamalian yung gwardiya, pero yung anak mo, hindi demanda rin namin. Ginanon ng pulis yun dati na commander. Doon ako natuto sa kanya. Ang galing. Ang galing ni commander. Ang galing talaga niya. Kasi pulis doon ako natuto talaga sa kanya ma'am, okay na ba tayo? O magdemanda kayo? O magdemanda rin kami? O ano? Ano ba ang kuha natin? Sir, sige sir, next time wag na niya ulitin na ganon. Ganon yung guardian na yun. Sige ma'am, sabihan natin. Pero yung anak mo, pag inilit niya pa yan, hindi na siya makakapasok dito ulit, ha? Ikaw sir, galang mo naman yung mga gwardiya. Hindi naman masama yung sinabi ng gwardiya namin na isuot mo yung visitor's pass. Ba't hindi mo sinusuot? Di sir, nakalimutan ko nun son. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nagtrabaho lang yung gwardiya. Tapos, nagninindrop ka pa ng opisina na pinananakot mo sa gwardiya at minumura pa yung gwardiya natin, sir. Tao lang naman yung mga gwardiya natin para mag-react. Pero ganun pa man, mali pa rin yung gwardiya namin, sir. Ganun ang commander namin. Nakita niyo na yung pinupunto ko na pagkatapos nun, yung involved na personnel ay nag-behave talaga siya. Nag-behave na siya, nag-good morning na siya sa mga gwardiya at nagsusuot na siya ng kuhan. Kasi sabi niya, sabi ng commander namin, ipapile kita sa kumpanya para ma-blacklist dito na hindi ka na makapasok. Doon sila nag-deliver palagi. Diba? Doon sila nagde-deliver. Kung hindi na siya makapasok doon, ibig sabihin, kuha na rin siya sa kumpanya nila. Yung sa pinagtatrabaho niya, gago ka pa rin pala doon sa kuhan Ganon. So ano ma'am? Kasi tinawagan niya yung nanay niya, nag-rescue yung nanay niya sa kanya So, doon ko nga sinasabi na sana mayroon ding maasang panindigan doon sa company rules na pinapatupad. Hindi yung may mga violator na sa rules ng kumpanya at dahil nagbabiolate na, wala pa rin makakaharap na mga consequences yung mga violator. So, para saan yung gwardiya? Yung gwardiya, ginagawa mo lang scarecrow. Pinamanakot mo lang sa kumpanya mo. Parang kuhan ka lang. Nagkuha ka lang ng gwardiya, parang pinangkakalang mo lang doon sa sitwasyon na maalanganin yung gwardiya. So, yun ang sinasabi ko na yung ibang kumpanya ay walang pahalaga sa mga rulings na okay, so, yung ibang kumpanya guys, nagbibigay na sila ng rulings. Tapos, wala silang specific na anong dapat gawin sa mga violator ng rules na binibigay nila sa gwardiya. Kaya yung iba, tulad niyan sa Intramuros, ay makikita mo na ang hirap talaga kontrolin yan kasi may padyak, may e-trike, may kotse, may taxi kasi sa loob, free lang doon Siguro may mga ruling sila doon na bawal pumasok ang e-trike dito. Tapos, ako hindi ko alam yung simula ng kaguluhan doon, pero feeling ko, tansya ko, sinita niya yung e-trike, So, yung e-trike naman, sobrang tapang talaga. Pinagmumura niya yung gwardiya. Pwede naman niyang
siguro mag-usap silang mahinahon, pero bakit nagmumura siya ng ganon? So talagang hindi nakuan, hindi napigil ng gwardiya. So dapat ganun na ang mga kumpanya, pagka, sir, may violator dito sir, nagagalit, pinagmumura na ako. Hold mo yan ha, huwag mong pakawalan yan. Oh, agad-agad, mayroon agad mag-responde ng mga kuan, tapos ito no, pero sa barangay ba, o ano, ganun dapat, hindi yung basta bawal dyan, gaganon nila ng kumpanya. Gawin nyo yung trabaho nyo, gaganon yan eh. Yan ang talagang patakaran dito sa Pilipinas. Ika nga, tawid gutom lang talaga tayo pag nangangumuhan tayo eh. Kailangan may tawid mo ng ganun ang gwardiya eh, kamango ang gwardiya eh. Pag hindi mo maganpanan ng tama yung trabaho mo, palitan ka, maraming dito papalit sa'yo. Ganun agad. Ganun agad ang patakaran. So, si gwardiya, hindi na malaman. Tulad nung, di ba, nakita mo yung nagkakamera na kasama nung e-trike. Cellphone ko to, anong barkada mo? Ganun-ganun siya. Paano? Hindi nabigyan ng instruction doon sa opisina o bawal, huwag niyo papalapitin yung mga tao rito ha. Sino ba yung kuan lang, yung kamag-anak lang ng involved. Suppose may barangay tayo na magtitingin doon kung talagang anong ginawa. At kayo naman, yung gwardiya naman, hindi na tuloy alam kung anong gagawin. Kasi bakit walang instruction na tama eh. Walang instruction na tama na, huwag niyo palapitin, crowd control kayo. O ganon. Kasi magkukuyog na yung mga kamag-anak doon, kung nga rin makasama, pili nila, naapi na sila doon. At ito na nga, out na si Mayor Isko Moreno. Ayaw ko lang kung anong reaksyon ni Isko Moreno dyan sa sitwasyon na yan. Kasi nung nakarang involved yung security Intramuros na dun sa bata na underage na bata na karoon din ng involved ang mga gwardiya, ay yun na nga, natanggal ang gwardiya. Ewan ko kung nakasuhan ba yun. Instead na sana mabigyan ng tinatawag na patas na counter demanda ba, ika nga, dahil binastos nila ang trabaho ng gwardiya. Yun lang guys, kita-kita tayo sa next video. Bye bye.